pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
Exodo 33:12-14. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito, ngunit hindi mo ipinakilala sa akin kung sino ang susuguin mo na kasama ko. Gayunmay iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Ngayon, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bayan." Kanyang sinabi, "Ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan." Sumakanila ang Panginoon. Napakalaki ng kasalanan ng Israel noong sila ay sumamba sa gintong baka na ginawa ni Aaron. Ito ay labis na ikinagalit ng Diyos, sukdulan na naisip niya na puksain sila. Ngunit hindi niya ginawa ito. Dininig niya ang panalangin ni Moises na patawarin sila. Hindi lamang iyon, dininig din niya ang hiling ni Moises na patuloy niyang samahan ng Israel patungo sa lupang pangako. Hindi lamang anghel ang sumama sa kanila. Ang Diyos mismo ay sumakanila. Tinupad niya ang salita niya kay Moises, "Ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan." Awit 139:5-7. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Nasa atin ang espiritu ng Diyos. Kasama ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo noong lalangin niya ang langit at lupa. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ang Espiritu Santo ang hininga ng Diyos, na pumasok sa ilong ng alabok, kaya't ito'y naging buhay na kaluluwa. Tayo na mga patay sa kasalanan ay binuhay na muli ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Tayo ay ipinanganak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ibinigay sa atin. Tayo ay ginawa niyang Kanyang templo. Unang Juan 5:9-12. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay higit na dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na siya'y nagpapatutuo tungkol sa Kanyang Anak. Ang sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang Anak. At ito ang patutuo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang Anak. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay. Nasa atin si Kristo. Noong tayo ay manalig kay Jesus na siya ang Kristo, ang Anak ng Diyos na muli niyang binuhay mula sa mga patay,
at ipinahayag ng ating bibig na siya ay Panginoon, tayo ay naligtas. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. At sapagkat tayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Nasa kay Kristo ang buhay, at dahil siya ay nananahan sa atin, tayo ay may buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo ng katotohanan ito. Juan 15:1-8. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mabuhay at mamunga. Ang buhay ni Kristo ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tunay na puno ng ubas, at tayo na nananatili sa Kanya ay Kanyang mga sanga. Ang buhay niya ang nananalaytay sa atin. Ang bunga niya ang namumunga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Tayo ay tinawag ni Jesus na lumapit sa Kanya, at tayo na lumapit sa Kanya ay sinabihan niya na manatili sa Kanya. Ang nananatili sa Kanya ay nabubuhay at namumunga at nakagagawa ng mga gawa ni Jesus. Luwalhatiin ang Ama. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Manatili kay Jesus upang mabuhay. Ang panalangin ng nananatili kay Jesus ay tinutugon ng Ama. Hingi na mamunga ng marami. Ito ay ibibigay ng Diyos dahil ang bunga natin ay bunga ni Jesus at ito ay nagbibigay ng luwalhati sa Ama. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay.
Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.